Hello mga classmate, kamusta kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. So, ang gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi ito, marami kasi nagtatanong, paulit-ulit yung kanilang mga tanong, anong mga ginawa mo, Kuya Arnold, para makarecover sa anxiety disorder? Bago ang lahat, gusto ko muna i-share sa inyo yung kahapon, bumiyahe ako ng probinsya, no? Lumuwas ako ng Manila, galing Pangasinan, no? Siyempre, malayo ang aking sariling pamilya, ang aking mga anak, at ang aking asawa, nasa sila, Lingayen, Pangasinan, habang ako dito, nagtatrabaho ako sa Manila, no? So, kalaban ko ang lungkot, at syempre, ang stress, at isa pa dito yung anxiety disorder, no? So, kung gaano kahirap na malayo sa pamilya. Ganun pa man, lagi kong pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon na lagi niya ako sinasamahan sa lahat ng oras. No? Sa tuwing nalulungkot ako, hindi niya ako hinahayaan na malugmok sa lungkot. Lagi siyang nariyan, no? So, sa akin, inano ko na lang, ang lagi ko na lang, ang nasa mindset ko na lang palagi, ang importante, walang mga sakit ang mga anak ko, walang sakit ang mga mahal sa buhay, kahit na malayo ako sa kanila. Kasi what if, malapit ka nga sa pamilya mo, no? Pero may sakit sila, no? What if malapit ka nga sa pamilya mo, pero hindi mo naman naibibigay yung mga gusto nila, no? Maliit yung sahod mo kung nandun ka nagtatrabaho. So, nandun pa rin yung stress. So, kaya laking pasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil ginagabayan niya ako, hindi niya ako hinahayaan na malugmok sa lungkot. Higit sa lahat, hindi niya pinapabayaan yung mga mahal ko sa buhay. Lagi yung sa isip yan, no? Ipagpasalamat niyo yan sa mahal na Panginoon. So, back to topic tayo. Ano daw yung mga ginawa ko para makarecover sa anxiety disorder. Nako, napakahirap talaga ng anxiety disorder. Taon mo siyang dadalhin bago mo siya tuluyang ma-overcome. Taon yan na matagal talaga, katulad ko. Yung mga sintomas, nariyan eh. Nako, sobrang traffic naman. Grabe naman traffic nito. Wait lang mga classmate, ha. Sobrang traffic. So, magka-counter po tayo. Counter po tayo. Tayo dito, magtatlo tayo para hindi tayo naipit. Yan to, isa sa problema ko ito pagka-uwian, no? Oras kasi ay alas 7 na ng gabi. Ganito talaga dito sa kahabaan ng papuntang G3 Fort Bonifacio. Grabing traffic. So ang ginagawa ko, nagka-counterflow ako. Paano nga ba ako nagsimula? Ano nga ba yung mga ginawa ko? Kasi nung una talaga, magdadalawang buwan bago ako nakabalik ng trabaho. Nung kasagsagan ng anxiety disorder ko. Talagang pinadapa po ako ng anxiety disorder. Kahit na kahit na malakas yung resistensya mo, maski nga mga atleta tinatamaan ng anxiety disorder eh. So walang pinipili, no? So isa din ako sa pinadapa ng anxiety disorder. Mga unang isang buwan ng aking anxiety disorder, nandun ang hirap. Ginawa ko nun,
Talaga, step by step. Inunawa ko kung ano nangyayari sa akin. Unti-unti ko nalaman yung nangyayari sa akin. Nag-research ako kung sa anxiety disorder kasi sabi ng doktor, anxiety disorder yan. So, ginawa ko, nag-research ako kung ano yung illness na yun. Anxiety disorder. So, unti-unting bumibilang sa akin yung lahat na sa isip talaga ang problema, no? Pagkatapos nun, nalaman ko yung anxiety disorder pala ay ganito pala. Unti-unti ko nang binangon yung sarili ko nun. Sa tuwing ninenervyos ako, nakikinig ako ng relaxing music. Lagi kong pinakikinggan talaga nun. Audio Bible. Yan, Audio Bible. Diyan lumakas yung loob ko yan. Unti-unti na ako nakarecover. Unti-unti kong binangon yung sarili ko. Ang dami kong pinatakutan na pagkain. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti ko na-realize na hindi ko kailangan matakot din sa pagkain na yun. Unti-unti ko na ibalik yung gana ko sa pagkain. Unti-unti ko nakain yung mga kinatakutan kong pagkain. Tapos, yung sintomas, hindi siya basta-basta. Talagang taon mo siya bago ma-overcome. Hindi mo kailangan ng knowledge. Ang kailangan mo talaga, sorry, no? Ang kailangan mo ng knowledge pagdating sa anxiety disorder. Yung knowledge na yun ay makukuha mo yun sa araw-araw mong experience sa mga pangit na sintomas. Kumbaga, masasanay ka. Masasanay ka na lang, mai-immune ka na lang, na halos kapag nasanay ka na, doon na siya unti-unting mawawala yung sintomas na yan. Unti-unti na mawawala kapag na-immune ka na, kapag nasanay ka na. So, redlit lang at tayo may dadaanan muna tayo dito. Ako bibili muna. Continue natin mamaya. Wait lang. So, continue natin mga classmates. Saan nga ba tayo? Hindi ko kinakalimutan yung ehersisyo. Napaka-importante ng ehersisyo. Mga classmates, doon nyo ma-overcome yung lahat. Yung hinay nyo, yung palpitation nyo, doon nawawala yan sa exercise. Yung madalas kayo mapagod na feeling nyo, mabilis kayo hingalin, feeling nyo lang yun. Napangungunahan kasi tayo ng ng takot. Halimbawa, mag-exercise ka pa lang, magja-jogging ka pa lang, feeling mo hinihingal ka na. At minsan pa nga na-experience ko na kagad na hinihingal ka na kahit hindi ka pa nagja-jogging. Nangyayari kasi, napangungunahan tayo ng takot. Ganyan, pagka may anxiety disorder. Huwag niyo pong iisipin na mabilis kayong hingalin. Huwag niyo pong iisipin na mabilis kayong mapagod. Ang isipin niyo, dala lang siya ng anxiety disorder. Ito yung totoong nararamdaman ko. Hindi ako totoong madaling hingalin. Dala lang ito ng aking anxiety disorder. Ayan po, lagi nyo iisipin po yan. Sa ginawa ko, lagi ako nag-exercise. Malaking tulong itong pagbibisikleta ko. Talagang dito ko na-overcome yung lahat. Pansinin nyo rin, no? Ang advice din ni Kuya James ng anxiety disorder, si Kuya James, lagi nagbabasketball yan. Madalas mag-basketball yan. So, nakakapagod ang basketball. So, dun niya rin na-overcome yan. Naka-overcome niya rin yung lahat. Madalas siya
maglaro ng basketball. So exercise, napaka-importante. Doon kayo magkakaroon ng kumpiyansa. Mabablock nyo lahat ng mga pumapasok sa isipan mo na mabilis ka hingalin, mabilis ka mapagod, nagpapalpitit ka. Mabablock agad ng isipan nyo yan na hindi ito yung totaling ako. Malakas ako, nag-i-exercise ako. Ayan po ang kahalagahan ng pag-i-exercise. Well, nung una talaga, hindi ko rin kaya, no? Kagaya nyo rin ako na takot talagang kumilos. Kasi, ramdam ko talaga kapag umaakyat ako ng hagdan, hinihingal na kagad ako. Kasi yung mga time na yan kasi, yung mga time na yan, mga oras na yan, is bago pa lang talaga yung anxiety disorder ko. So, wala pa ako knowledge, wala pa ako mga experience sa kanya, hindi ko pa na-experience lahat ng sintomas noon. Doon lang ako nakapokus na madalis ako hingalin. And then, tumatagal ka sa anxiety disorder, unti-unti mo siyang nakakabisado. Ganyan yan. So unti-unti kang makakapagsimula. Unti-unti kang makakapag-exercise yan. Unti mo magagawa yan kapag na-experience mo na siya ng matagal. Sa una talaga, mahihirapan ka. Takot kang kumilos talaga. Sana, sa mga isinisentong ito, nagkakaroon kayo ng konting kaalaman na ganito pala ito, anxiety disorder nito. Sadyang mapanukso, sadyang mahilig manakot. Ayan yung pinaka the best words dyan eh. Mahilig manakot yung anxiety disorder. Tatakutin ka sa lahat ng bagay. Kaya pansinin mo, takot ka na sa lahat ng bagay. Isa na yan sa nagagawa ng anxiety disorder. Kaya maging aware ka sa pamamagitan ng mga pang-counter sa kanya. Kailangan counterin mo siya. Yan, exercise. Kain ka na masusustansya. Huwag kang magpadala sa mga sintomas. Diyan lang talaga, mabibigat talaga yan, yung mga sintomas. Alam nyo, maswerte kayo na yung iba, maswerte kayo na nagkaroon kayo ng anxiety disorder na kapiling nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Nagkaroon kayo nyan, nakapiling nyo sila. Mahirap kasi nyan. Marami nito, marami nakaka-experience nito. Mahirap nyan, nagkaroon ka ng anxiety disorder, malayo ka sa pamilya mo, nasa abroad ka. Ayan, isipin nyo na lang. So, kung gaano ang hirap na nararanasan natin ngayon na kapiling natin yung mga mahal natin sa buhay tapos nagsasuffer tayo ng anxiety disorder. What if sila nasa malayo pa sila, no? Tapos nakararanas sila ng anxiety disorder, no? So, huwag kayong mawala ng pag-asa. May pag-asa. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Tandaan yan. Gagaling at gagaling kayo sa anxiety disorder. Paniwalaan nyo yan, tapos ipakita nyo kay Lord na kaya nyo yan. Ako, akala ko hindi na ako makakabiyahin ng malayo, no? Akala ko hindi ko na magagawa yung mga to. Katulad nito, ginagawa ko. Bibisikleta ako kasi dati takot talaga na yung ibabaw. Kapag hindi mo kasi inumpisahan na harapin yung mga takot mo, kapag di mo inumpisahan na harapin yung mga takot mo, unti-unti kang lalamon ng anxiety disorder. Maganda yan, hinaharap mo talaga yung mga takot mo. Doon mo maaalay lahat yan. Doon mo maaalay yan. Babalik yung dati mong sigla, yung dating hindi ka matatakotin, may babalik mo yan basta hinaharap mo lang siya araw-araw.
Magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Yun lang naman ginawa ko. Nagdasal lang ako palagi. Nag-exercise ako. Nagtiwala ako sa mahal na Panginoon. Pinakita ko sa Kanya na kaya ko ito. Pinatunayan ko sa Kanya na kaya ko ito. Siyempre, yung pagtalikod mo sa kasalanan mo, napaka-importante para sa tuluyang pag-recover mo sa anxiety disorder. So, malapit na ako, maglalaba pa ako. Grabe yung labahan ko. Ang dami. Tambak. Pagka, alam nyo mga classmate, pagka nagbabakasyon ako sa probinsya, mga 3 araw lang. Tapos, ito na yung time na uuwi ako, babalik ako ng Manila. Niyayakap ko na naman yung mga anak ko. Talagang lungkot na lungkot ako. Sabi ko, bakit kasi ganito? Kailangan ko pang lumayo. No? Ganun pa man, napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil di niya tayo nakakayaan. Di niya tayo nakayaan na lamunin ng lungkot, ng takot. Lagi siya nakagabay para sa atin. Yan yung laging iisipin, mahal tayo ng Panginoon. May pag-asa ka. May pag-asa pa. At higit sa lahat, gagaling ka sa iyong anxiety disorder. So maraming salamat mga classmates sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Hinihiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong na ito sa akin. At nakatulong na rin kayo sa kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmates. See you in my next video. Salamat.